Ang Pi Network at ang kanyang native token na Picoin ay muling naging sentro ng atensyon dahil po sa isang malupit na pagbagsak ng presyo nito na umabot po sa 10% nitong nakaraang buwan ng March. Kaya naman, ang tanong na umiikot po sa mga investors at traders ni Picoin, pati na rin ang mga Pi Network enthusiasts ay babalik pa ba sa taas ang presyo ni Picoin o babagsak na nga ito sa mas mababa pa sa 0.70? Kaya sa video na ito ay sisilipin po natin ang mga dahilan ng biglaang pagbaba ng presyo ni Picoin at pag-uusapan natin kung may chance pa ba itong makabangon o tuluyan ng magpapatuloy ang pagbaba ng kanyang presyo. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ngayon is ano nga ba ang nangyari kay Pi Network at saka Picoin? Ayan. Close lamang natin yan. At yan, karamihan po sa mga investors, pati na rin ang mga nagmamasid ay nagulat po sa mga kaganapan nitong nakaraang buwan. Kung matatandaan po natin, ang Pi Network ay naging tanyag dahil po sa kanilang innovative na paraan ng pagmina gamit ang mga mobile phones na hindi po tulad ng ibang cryptocurrencies na nangangailangan ng malalaking computational powers. Pero sa kabila po ng mga promising na updates, nagkaroon ng malupit na pagbagsak ang Picoin nitong nakalipas po na buwan ng March. Yan, March 2025. Kasi April 1 na po ngayon. Kaya ayan kung saan ay bumagsak po itong si Picoin ng hanggang 70%. Ngayon is paano ba ito nangyari? Isa pong malaking factor dito ay ang tinatawag na liquidity problems or liquidity issues ng Pi Network. Ibig pong sabihin is kulang ang mga funds o halaga na available sa market para bilhin ang mga tokens. Kaya naman, ang mga holders ng Picoins ay nagdesisyon na magbenta ng kanilang mga tokens na nagdulot ng pagbagsak ng presyo nito. Hindi lang yan, may mga balita ring lumabas ukol sa pagpapalabas or token unlock na 1.6 billion na Picoins sa susunod na taon. At ito ay nagbigay pa ng dagdag na takot sa mga investors. Kung marami pong mga bagong tokens ang papasok sa market, posibleng mapalakas po ang selling pressure at mabawasan ang demand para kay Picoin. Ngayon is ano naman ang mga signals na nagpapakita ng posibilidad na rebound o pagbaba sa presyo ni Picoin. Ayan. Ngayon, kung titignan po natin ang technical indicators ni Picoin, ay may mga signal na nagpapakita naman ng posibilidad ng recovery. Yan, halimbawa ay nakita po sa chart ni Picoin ang isang bullish pattern na tinatawag po na falling broadening wedge. Ayan, tingnan po natin. Ayan, hindi po pala nila pinakita sa chart dito. Ayan, hindi po natin nakikita rito, hindi po naka-plot. Ayan, pero may falling broadening wedge po rito. Ang ibig sabihin nito ay may pagkakataon na tumas pa ang presyo ng Picoin sa mga susunod na linggo at maaring umabot ito sa $1.19 na isang 45% increase mula sa kasalukuyang presyo nito. Ngunit dapat din nating isaalang-alang ang mga risk factors. Kung ang mga holders ay magpapatuloy na magbenta ng kanilang Picoins, baka patuloy pa ring bumagsak ang presyo ng Picoin. Sa kabilang banda, may mga predictions na gumagamit ng artificial intelligence na nagsasabi na posibleng umabot pa ang presyo ng Picoin sa $3.18 pagsapit po ng April 23, 2025. Kaya ngayong buwan mismo po yan, April 23. At kung nangyari po yan, ay yan po ay isang 228% na pagtaas. Habang maganda itong pakinggan, kailangan pa rin nating maging maingat. Ang pagkakataon po ng solid exchange acceptance, yan, solid exchange acceptance, ang patuloy na pag-evolve ng Pi Network system at ang pangkahalatang takbo ng crypto market ay mga bagay na siyang magdudulot ng impact sa price movement ng Picoin. Ngayon is ano po ang nangyari sa presyo ni Picoin nitong katapusan ng
buwan ng March. Yan, March 31, 2025. Ang Picoin ay bumagsak po ng kaunti at nasa presyong 0.716 na lang ito. Ang presyo po nito ay nahulog sa ilalim ng isang crucial support level na 0.72. Kaya naman ay maraming mga sellers ang nag-dominate sa market. Ang Relative Strength Index or RSI naman nito, isa po itong indicator na ginagamit ng mga traders upang makita kung overbought o oversold na ang isang asset, ay nasa level na 28.52. At ito po ay nagpapakita na ang Picoin ay sobrang oversold na. Ayan, ibig sabihin ay may posibilidad po na magkaroon ng short-term rebound o recovery ang presyo ni Picoin. Pero kung hindi po kayanin ni Picoin na bumalik sa 0.72 na presyo, malamang ay magpatuloy pa ang pagbaba ng kanyang presyo at baka kanyang marating ang presyong 0.70. Yan, ang isa pang indicator na dapat po nating bantayan ay ang tinatawag na MACD. Yan po yung Moving Average Convergence Divergence. Yan, sa kasalukuyan ay nagpapakita po ang MACD ng isang bearish momentum. Kaya kung wala pong pagbabago sa buying activity, mag-expect po tayo ng biglaang pagtaas ng presyo. Ang pinakamahalaga ay ang pagmonitor po kung magkakaroon ng bullish crossover sa RSI at saka sa MACD. Ibig sabihin nito ay kung ang mga indicator na ito ay magbago, maari pong mag-reverse na ang trend at magsimulang tumaas muli ang presyo ni Picoin. Ngayon is ano po ang mga susunod na price levels na dapat po nating bantayan dito kay Picoin. Yan, sa mga susunod na linggo ay may ilang mga key levels na dapat po nating pagtuunan ng pansin. Una po rito ay ang presyong 0.78. Kung saan ay ito po ang unang level of resistance. Kung makakabalik po ang presyo ni Picoin sa price level na ito at magtutuloy-tuloy pataas, ito po ay posibleng magtutuloy-tuloy pataas hanggang 0.82. Yan, may pagkakataon po itong mag-breakout at umabot sa presyong $1. Pero kung hindi po niya kayang makabalik sa presyong 0.72 or 0.70, posibleng mapadpad po ang presyo ng Picoin sa mas mababang price levels tulad po ng 0.68 o baka mas mababa pa. At ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Picoin, mahalaga po ang mga pangyayaring ito dahil makakaapekto po ito sa ating investment strategies. Kung ikaw po ay isang holder ng Picoin, marahil ay nag-aalala ka kung itutuloy mo pa ba ang pag-hold or paghawak ng iyong Picoin o oras na ba para magbenta. Dito po papasok ang kahalagahan ng proper research at saka pag-monitor ng mga technical indicators. Kung sakaling magpatuloy po ang pagbaba ng presyo, baka magdesisyon kang magbenta. Pero kung makita mong may rebound, baka magdagdag ka pa ng mga additional token. Sa mga hindi pa nakakapag-invest sa Picoin, magandang maging maingat dahil sa current market conditions ngayon, kailangan mong maghintay ng tamang pagkakataon bago pumasok. Kung hindi po magpatuloy ang rebound na inaasahan ng iba, maaari pong magpatuloy ang pagbaba ng presyo at magdulot ng losses sa mga bagong investors. At ayan, ang masasabi ko naman po rito ay ang Pi Network ay may potential pa rin naman na makabawi or makabangon. Ayan, makabangon. Pero kailangan po nitong harapin ang mga hamon sa liquidity at saka market confidence. Kung matutugunan po nila ang mga isyong ito at magpatuloy ang kanilang system evolution, possible pa rin tumaas ang presyo ng Picoin. Pero tulad po ng ibang cryptocurrency, ang market ay unpredictable. Kaya't kailangan pa rin ng ingat at saka tamang diskarte sa pag-i-invest. At ayan, kaya sa ngayon, ayan, bilang mga crypto traders at investors ay dapat po tayong maging maingat. Patuloy na mag-monitor ng mga indicators at maghintay po tayo ng tamang pagkakataon para makapasok or magbenta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.